Sa Jonah chapter 3 mga kapatid ay nangaral si Jonah ng pagsisisi sa Nineveh at nagsisi ang buong lungsod. And this is the ministry of Jonah. This is the second calling of God. Dumating muli ang salita ng Panginoon kay Jonah muli. So inulit si Sister Edith. Tumayo ka, pumunta ka na sa Nineveh, ang malaking lungsod at ipangaral mo ang mensaheng sasabihin ko sa iyo. So dumating muli. Tama itong sinasabi ng ating mga kapatid na napakalawak ng pangunawa ng Diyos. Kasi minsan tayo, mali ang ating limitations. Minsan hindi tayo marunong minsan ang iba sa atin, minsan kulang sa lawak ng pangunawa. Pero kita mo, Sister Edith, napakalawak ng pangunawa at pagmamahal ng Diyos. Kahit tumakbo na si Jonah, at nilabanan niya ang unang tawag ng Diyos sa kanya, pero tinawag pa rin siya ng Panginoon. Tinawag pa rin siya ng Diyos sa pangalawang pagkakataon. Ilang verse ba ang Jonah, mga kapatid? Jonah? 4 lang, di ba? Now, I just wanted to natatandaan mo, Sister Edith, na in the book of 1 King, chapter 17, verse 8 to 24, there was Prophet Elijah. Si Prophet Elijah ay may binuhay na bata. May natatandaan natin yung kwento ng babaeng Sarepta. Natatandaan yung mga kapatid? Yung babaeng taga Sarepat o Sarepta sa Tagalog na natatandaan mo, Sister Edith, na yung babaeng Sarepta na nagsabi na namatay ang kanyang anak. That woman, ito ay may isang profound faith and hospitality na laging nagbibigay ng makakain, na laging matutuluyan ni Propeta Elijah. Pag dumarating si Elijah sa kanilang lungsod, itong babaeng ito ay laging nagbibigay, nagpapatuloy kay Propeta Elijah. At saka sa paglilingkod ni Propeta Elijah, tinawagan niya yung kanyang assistant. Sabi niya, halika, tanong mo nga doon sa babae na yan, ano bang gusto niya? Tapos bumalik yung assistant ni Propeta Elijah. Sabi niya, ay sir, yung pong babae niyan, wala pong anak. Ganun ba? Sige, papuntay mo dito. So, sa madaling salita mga kapatid, nagkaroon ng ugnayan si Propeta Elijah at yung babae yung nagpapatuloy sa kanila. Kasi yung mag-asawang yun, yung babae at yung lalaki mag-asawang nagpapatuloy kay Propeta Elijah ay walang anak. Sabi ni Propeta Elijah, sa susunod na taon, next year, on the same month, magkakarga ka ng bata sa iyong kandungan. Sabi ng babae, Propeta, matanda na ho kami. Huwag niyo naman ho akong bigyan ng false hope. Ako ho kinakabahan, ako pinai-excite, pero ayoko po nang umaasa ako. Huwag niyo na po akong paasahin dahil hindi na naman po kami umaasa mag-asawa na magkakaanak pa kami dahil baog naman po talaga ako.
Sabi ni Propeta Elijah, hindi. Sa kabutihang ginagawa mo ito sa amin, gusto kong ibalik din sa iyo ang mga kabutihang ginawa mo sa amin. Dahil sa maraming panahon naming pagpunta rito sa iyong syudad, ay lagi mo kaming pinapakain, lagi mo kaming pinatutuloy. Wala kaming nagiging problema sa aming tutulugan. Ikaw palagi, kayong palagi mag-asawa. Kaya hayaan mo namang ibalik ko sa iyo. Sa madaling salita, Sister Edith, salamat, sabi ni Propeta Elijah. See you next year. Alam mo, Sister Edith, yung babaeng yon, so babaeng Sarepta, gentlewoman in the 1 Kings 17. The following year, nandoon, natupad yung sinabi ni Propeta Elijah. The woman who was barren for many years, she carried a son on the same exact time that the prophet told her. Tuntua siya. Bumalik na naman yung si Propeta Elijah. Nagkataon, Sister Edith, na yung dinadalang bata ng babaeng taga Sarepat, namatay. Naku, bumalik na naman yung babae, sabi niya. Sabi niya, Propeta Elijah, di ba sinabi ko sa iyo, huwag mo na akong paaasahin. Kita mo, yung binigay mo sa akin bata, namatay din. Alam mo, sabi ni Propeta, nasaan ang bata? Alam mo, basta ang haba ng istorya na yan, sa madaling salita, Sister Edith, dinamba ni Propeta Elijah yung bata at ang batang yun ay nabuhay. So, tuwa-tuwa yung babae uli. Alam mo ba na maraming kwento, Sister Elaine, sa Torah at maraming biblical scholars that attest that the son of the woman, the widow of Sarephath, was Jonah. He became the Jonah. Siya yung naging Jonah. Kaya makikita mo, kapatid, ang taas ng tiwala ng Panginoon kay Jonah. Ang taas ng tiwala ng Panginoon sa lalaking ito. Bagamat tumakas na siya, pero mahal talaga siya ng Diyos. Amen, mga kapatid. Tinawag pa rin siya ng Panginoon sa pangalawang pagkakataon. At ganoon ng Diyos. Hindi obligado ang Diyos na gawin yun eh. Walang obligasyon sa Panginoon na bigyan ka ng second chance. You had it. You're not gonna, Sandali, mga kapatid. Be, naghihilig ka na. Ang lakas ng hilig mo. Nakikita niyo, mga kapatid. Ginawa ng Panginoon dahil because, Sister Edith, because naaawa ang Diyos. Because of His mercy and because of His grace. Ganun yung tayo, mga kapatid. God wants us to have another chance. Third chance, fourth chance. Natatandaan mo, Sister Elaine, nung tinanong ni Pedro, Panginoon, ilang beses po patatawarin yung mga kapatid ko? Ano sabi si Sister Cecil ng Panginoon? Patawarin mo ang kapatid mo 77 times 7. So, pag multiply mo yun, Sister Edith, that's already, sorry mga kapatid, 77 times 7 a day. 539 times. So, walang katapusan. Ganun ang Panginoon. Laging umaasa ang Diyos na tayo ay gagamitin niya sa kanyang iglesia. Ganyan din ang Panginoon sa atin. Ilang beses na tayong bumagsak. Ilang beses na tayong nabigo. Ilang beses na nating pinabayaan ang Panginoon. Kinalimutan ang gawain ng Diyos. Pero paulit-ulit pa rin niya tayong tinatawag. Determinado ang Diyos na gamitin si Jonah. Isang lungsod lang yon, yung buong lungsod, Sister Edith, Sister Cecil. Pero isang tao lang ang itinaas ng Panginoon para magdala ng mensahe. Ang dami. Great city of Nineveh,
At that point, they are one of the richest. Pero ang laki-laki, pero si Jonah lang ang ginamit. Do you think God would not be able to use any other human beings? Of course, He could. Pero hindi. God wanted Jonah. Ganon din ang Panginoon. Of course. Sabi nga ni Mordecai, di ba? Sister Edith, kay Esther. Si Esther noon parang reluctant pa siya pumunta sa chamber ng king, ni King Xerxes the second. Sabi ni Mordecai, pag hindi mo ginawa yan, Esther, pag hindi ka gumawa niyan, alam mo bang may gagamitin ng Diyos para gawin ang mga bagay na kaya mong gawin, na dapat gawin mo pero hindi mo ginawa, may gagamitin ng Diyos. Sige ka. Ganun mga kapatid. Ganun din tayo. Hindi tayo pwede magmalaki, Sister Cecil, na wag na tayong umawit dyan para si Pastor doon nag-iisa. Ha? Mga kapatid. Kahit kami mag-anak ang kumanta sa church, tumutugtog naman ako. Kumakanta naman. Mga kapatid, hindi natin pwedeng takutin ng Diyos. Amen? Si Jonah natuto na, Sister Edith Walang kwenta ang paglaban niya sa Diyos. Kasi kung hindi na naman siya makikinig, anong susunod? Pati nga yung bibig ng balyena malaking isda, binuka ng Diyos Tinuruan ng Panginoon kung saan ibubuka ng isda ang kanyang bibig para doon niya isuka si Jonah. Ganon din tayo. We realize that we cannot hide, we cannot run away from God. Pag may utos sa atin ng Panginoon, gagawin natin yan. Rain or shine. Ready or not, go. Pinapagawa ng Panginoon Amen mga kapatid? Kanina nasa mental health hospital ako kapatid sa may Ilford. 3 oras kong tinakbo yung Sister Edith, papunta doon, 3 oras ulit pabalik. Ano sabi ko sa kanya, taga Africa yung client, yung hinuli ng pulis na mentally retarded. African. Sabi ko, do you go to church? Yes. Are you a Christian? Do you believe in Jesus Christ? Yes. What about your parents? Do they go to church? Yes. What's the name of the church? May sinabi siyang pangalan, parang Redeemer's Church sa Africa, sa Uganda. You see, my job here is a solicitor. I need to defend you against the arresting officer of the police. But can I pray for you? Kasi Sister Edith, kung walang gagawa niyan, nung dapat mong gawin, para sa akin, yun alam mo yung naninikis na salita. Hindi ko alam kung alam niyo yung ganong salita. Yung naninikis, yung parang, pag hindi ginawa yan, mahihirapan ka. Parang pag hindi mo ginawa, pinapahirapan mo yung amo mo. Ang tawag sa amin sa Tagalog, paninikis. Hindi mo pwedeng tikisin ng Diyos. Kasi gagalitin mo lang ang Panginoon Bakit mo kailangang pahirapan ng Diyos? Alam mo, ikaw ang gagawa niyan. Alam mo, sa'yo nakatoka yan. Alam mo, yun ang tawag sa'yo. Yan ang gagawin mo. Because every time we run away from God, God will chase us. Susundan tayo ng Panginoon. Natandaan mo yung parabola ng 99 sheep? The lost one sheep? The one lost sheep? The one lost coin? Iniiwanan ng Panginoon yung 99. Makita lang yung isa. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ipararating mo ang mensaheng sasabihin ko sa iyo. Minsan ganito kumilos ang Lord. Hindi niya agad sinasabi lahat. It unfolds on a daily basis. Di ba may kanta tayo, Sister Lorraine? They are new every morning. Great is thy faithfulness. Yung pag-ibig ng Diyos, yung katapatan ng Panginoon, is new every morning. Thy word is a lamp unto our feet. Kaya makita mo, Sister Edith, I have a plus light here.
Imagine, Sister Cecil, that this is a light. This is a lamp. This is a lamp. Ang nakikita ng lamp, Sister Edith, is only a certain circumference. Meron lang siyang sakop. Hindi niya nakikita ang all throughout. Nakukuha mo, Sister Gloria? Hindi nakikita ng lamp na ito yung dulo. Ang nakikita lang ng lamp na ito, yung bawat hakbang na ginagawa mo. Hindi pinapakita agad ng Diyos yung lahat na daraanan. Don't expect God to show you the entire journey. Why? Kung nakita ng Israel, Sister Edith, that they will have to travel 40 years to get to the promised land, they will have backed out. Umuwi na tayo, bumalik na tayo, walang kwenta to. 4 na dekada tayo maglalakbay, maraming mamamatay. Ay, doon na tayo sa Egypt. Ba't pa tayo aalis? Hindi. The Bible said, Sister Cecil, God has the prerogative to conceal things. Merong pribilehiyo ang Panginoon na itago sa iyo at sa akin ang lahat ng plano niya. Hindi niya papakita. Minsan ganoon ang ginawa niya kay Jonah. Ganito kumilos ang Panginoon. Hindi niya agad sinabi kay Jonah ang mensahe niya. Bakit? Kasi pag sinabi na naman ng Panginoon, baka tumakbo na naman si Jonah eh. Di ba? Kung sinabi ng Panginoon sa'yo, Sister Edith, na Edith, pumunta ka ng UK, pero magkakabisa ka, 21 years ha. Baka sabihin mo, Panginoon, di bali na lang, hello. Dito na ako sa Pinas. Pero hindi eh. You would not have stayed in the UK. You would not have a very handsome prince, Brother Sof, kung hindi ka nag-stay. Diba? Jeremiah 29:11 is true, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Plans not to harm you. Plans to bless you. Plans to give you a better future. Alam ng Panginoon ang plano niya sa iyo. Pero walang sinabi ang Panginoon, Sister Cecil, na, Cecil, magkakabisa ka pero 20 years ha. Siguro kung alam mo ka agad yon, hindi ka natutuloy dito. Mag-iisip ka. Magdadalawang isip ka, hindi na lang. Kasi ang tagal pala eh. Pero hindi. Ganoon ang ginawa ng Panginoon kay Jonah. Tumayo ka, ipararating mo ang mensahe na sasabihin ko sa'yo. Hindi ko pa sinasabi, sasabihin ko pa lang. So, unti-unti, inaakay ng Panginoon si Jonah. Pumunta ka mo ng Nineveh. Pag nandun ka, nasabihin ko na sa'yo. Hindi agad sinabi ng Panginoon, look at Abraham. Sister Arlene Eliza. Nung Abraham, sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, get up. Go to a place, go to a land, which I will tell you. God did not say, walang sinabi ang Panginoon na land. Just get up and walk and go to the land I will. There's a future tense. Hindi sinabi ng Panginoon, Abraham, tumayo ka, pumunta ka doon sa land ng Kanaan. No. Hindi sinabi ng Panginoon yun. Siguro na naglalakad na sina Abraham at saka sina Sarah, kasama yung kanyang mga batalyon, mga tropa. Siguro sabi ni Sarah, sweetheart, saan tayo pumunta? Siguro sabi ni Abraham, hindi ko alam eh. Sabi ng Panginoon, maglakad lang tayo eh. That's why Abraham was called the father of faith. Because he believed in God. He believed that God is a good God, that if God has told him, he will never fail. God will never put him in a place where he will be in a difficult or bad position. Alam ni Abraham eh. Sweetheart, hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Pero ang alam ko, ang Diyos na nagsabi sa akin ay mabuti at tapat na Diyos. Ganon tayo sa buhay. Hindi natin alam lagi. We don't know. I don't know. Ano po ang mangyayari? I don't know. Kaya tayo may kanta, di ba, Pastor Erlinda? Just because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. Di ba? Di ba?
I know He holds the future. My life is worth the living just because He lives. You don't know what future holds, but what we know is that He, our God, a faithful God, holds our future. Pag may ganun kang taas ng pananalig sa Diyos, hindi ka bibigay ng Panginoon. Sabi ko sa inyo mga kapatid. Panginoon, magkatakbuhan man dito, magkadikitan man dito, hindi ako aalis dito. Bakit? Kita ng Panginoon yung pananalig dito eh. Di ba? Look at that story that Jesus said, Sister Edith. Yung babaeng makulit, yung babaeng lagi nangungulit sa judge, di ba? Yung parabola, sabi ni Jesus, the kingdom of heaven is like this. Ang kaharian ng langit ay parang ganito, sabi ni Jesus sa Tagalog. May isang hukom, judge na napakatapang, kinatatakutan siya ng buong lupain. Walang makalapit sa kanya. Dahil siya ay napakatapang. Ngunit may isang babae sa lugar na walang ginawa kundi mangulit, kundi laging kulitin itong hukom na ito. Nagkaproblema itong babaeng ito sa kanyang kapitbahay. Itong babaeng ito ay ganito ganyan. Wala siyang ginawa kundi pumunta araw-araw dun sa hukom, Judge, tulungan mo naman ako. Kasi yung aking kapitbahay ganito, yung aking kapitbahay ganun. Lagi may problema siya. Anong ginawa ng hukom, sabi ni Jesus? Walang magawa ang hukom. Kasi kung hindi niya tutulungan ang babaeng ito, Sister Edith, laging nandoon ang babaeng yon doon sa office ng hukom, ng judge. Wala sa magawa. Ano sabi ni Jesus? Anong gagawin ng hukom? Siyempre, tutulungan niya. Jesus gave us, Sister Juliet, a glimpse of the power of belief. If you keep praying and believe, you shall receive. Pag nanatili kang nananalangin, naniniwala, nananalig, Panginoon, naniniwala ako dito. Mangyayari to eh. Mangyayari to eh. Ganun ang ginawa ng Panginoon kay Jonah. Paunti-unti. Unti-unting sinabi ng Panginoon sa kanya. Unti-unting inakay siya ng Panginoon. Hindi agad sinabi ng Panginoon sa kanya, oh, Arlene ha, ganito mangyari sa buhay mo. Walang pangako ang Diyos ng gano'n. God will give you the promise, but you have to believe the process. You have to trust the process. Diba? Nagpa-check ako ng blood ko, Sister Edith. Blood test ako, tsaka chest x-ray. Ay, takot ako sa karayom, Pastor Arling. Aba, sino bang hindi takot sa karayom? Ikaw kaya yung wala namang pampangimay, basta ka natutulungan, para kang, ayoko kasi ng gano'n, para akong, ayoko na, natatakot ako. Pero alam mo, sabi ko sa sarili ko, Sister Edith, I trust the process. Kung ito ang kailangan gawin, so be it. So, hindi ko alam kung bakit. Pero, ang alam ko, makakabuti ito sa akin. Amen ba mga kapatid? So, ganun ang ginawa ng Panginoon kay Jonah. Inakay niya si Jonah step by step. Ganun. Ang buhay step by step eh. Hindi mo alam. Kaya yung mga bago pa lang, mga 2 taon pa lang kayo, 5 taon pa lang kayo, kapatid. Tanungin mo yung mga 2 dekada na dito. Yung mga pumapalo na ng mga 20, 25 years. Yan ang tanungin mo. Bago ka magreklamo, tanungin mo yung mga dumaan na sa dinadaanan mo. Maswerte nga ngayon yung mga bago eh. Meron na kayong natatakbuhan eh. Nung unang panahon, wala kami. Pero we trusted God. Na hindi kami iiwan, hindi kami pababayaan ng Panginoon. Inakay kami ng Panginoon step by step. Yung ilaw, yung lampara ng Diyos, yung salita ng Diyos, Sister Edith, Sister Cecil, yun ang nag-akay sa atin. Yung paniniwala na, Panginoon, nandito pa rin ako.
Naniniwala ako, Panginoon, the fact na nandito pa ako, may plano ka pang maganda sa buhay ko. Ganun ang ginawa ng Panginoon kay Jonah. Ganito kumilos ang Panginoon. Kasi kung sinabi ng Panginoon agad kay Jonah ang buong mensahe, tulad ng una, baka tumakbo na naman siya. Diba? Ako, ito na naman tayo eh. Kaya kailangan baguhin ko yung style ko. Jonah, hindi ko na sasabihin. Tumayo ka lang. Punta ka doon. Gusto sabihin ako sa'yo. Diba? Basta sumunod ka muna. Huwag kang pala tanong. Ano gagawin ko doon? Basta. Diba? Look at what happened to Abraham, Sister Eddie. Si Abraham, sabi ng Panginoon, Abraham, nakikita ko mahal na mahal mo yung isang anak mo, si Isaac. Pwede bang ihandog mo siya sa akin? Pumunta ka doon sa bundok ng Moriah. Go to the mountain of Moriah and offer your only son, begotten son Isaac. Ang nakakapagtaka si Edith, dinala ni Abraham yung mga bataan niya. Mga katulong niya kasi, guys, punta tayo ng Mount Moriah. Kailan po? Bukas. Umaga pa lang. Sister Edith, the Bible said, early morning, Abraham got up. Aga niya nagising. Hindi siya nagtanong sa Diyos. Bakit? Nag-iisa-isa kong anak, ibibigay ko pa sa'yo. Akala ko pa, ako ang magiging ama ng maraming bansa. Hindi naging palatanong si Abraham. Hindi naging makulit. Sumunod siya. Pagbaba niya sa karwahe niya, sa mga kanyang mga sinasakyan. Sabi ng ito ang highlight sa Eddie. Sabi ni Abraham sa kanyang mga katulong, guys, dito na kayo sa paanan ng Moriah. Yeah? Kami na lang ni Isaac ang aakyat sa bundok ng Moriah sa itaas. But look at this instead. Look at the word of Abraham. He said, carefully, we will come back. Hindi sinabi ni Abraham, because Abraham knew that God wanted Isaac. Di ba? Habang lumalakad sila ni Isaac, Dad, nandito yung sundang, yung gulok, yung kutsilyo, nandito yung apoy, yung kahoy. Nasaan yung lamb? Nasaan yung tupa na papatayin natin? Abraham said, anak, God will provide. Ang taas ng level, kakaibang level. Alam mo, binabasa ko yung sabi ko, so, grabe. Ang taas ng level ng pananampalataya ni Abraham. Hindi siya bumigay. He could have complained. But Lord, huwag naman. Patayin mo na lang yung mga alipin ko rito. Wala namang kakwenta-kwentang mga tao to eh. Ito lang ihandog ko. Hindi ito mahal na mahal ko. Di ba plano mo sa akin? Pinakita mo sa akin yung mga bituin sa langit, yung mga buhangin sa dagat. Di ba? Lord, pag pinatay ko to, sino pang magiging anak ko? Wala na. Hindi naging makulit si Abraham. Sinabi niya sa kanyang anak, God will provide. Nung handa niya nang patayin si Isaac, Abraham, ngayon ay batid ko ang iyong pananalig. Tumalikod ka, lumingon ka at makikita mo ang isang hayop na nakulong doon sa isang kakahuyan. Kaya tinawag yung Mount Moriah, Jehovah Jireh, the God who provides. Hindi ipinakita ng Diyos. Hindi agad sinasabi ng Panginoon yung process. Hindi ipapakita ng Diyos yan. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon, Pastor Arlene, you walk by faith. You walk by faith. Nananampalataya ka lang ba dahil alam mo? O mananampalataya ka pa rin kahit hindi mo alam? But one thing is for sure. When you believe that the good God told you, ang ibibigay sa'yo ng Panginoon, the latter part of your life will be much better than it was. Yung huling bahagi ng buhay mo ay mas magiging dakila kaysa sa nauna. Yun lagi, mga kapatid. Kaya pagka dumating na kayo mga kapatid sa ganitong maturity,
Hindi kasi minsan may mga Kristiyano pastorally na matatagal na. Husto sa tagal, pero hindi na buo yung maturity. Hindi na develop yung tibay ng pananalig sa Diyos. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Pero pag lagi ka nabubuhay with excitement, Panginoon, I believe that something good is about to happen. Something good is going to happen. Lord, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. At pupunan ng aking Diyos ang lahat ng aking mga pangangailangan. Kita mo minsan wala ka ng sweldo, negative na yung balance, overdraft ka na, pero nakikita mo, God will provide. God will provide. Makikita mo. Yung kahirapan lalayo na sa'yo kasi walang kwenta ang paglapit niya sa'yo. Nakukuha niyo mga kapatid. Verse 3 to 4. Sumunod si Jonah at nagpunta sa Nineveh na napakalaking lungsod. At Sister Edith, 3 araw nalakarin to ha. 3 araw nalakarin. Pagsimula pa lang ng unang araw, sumigaw na si Jonah. Sa loob ng 40 araw, gugunawin ang Nineveh. On the first day, nagsisigaw na siya. Natuto na si Jonah eh. Ayon sa salita ng Panginoon, nalaman niya na walang saysay ang paglaban sa Diyos. Huwag mo nang kalabanin ng Panginoon. Huwag mo nang questionin. Bakit mo pa kailangan tanungin? Sinabi ng Panginoon, go, do it. Hindi lang yung buong city proper ang nangaral siya. And Sister Gloria, walang mikropono noon. Walang microphone. Walang text message. Walang FB post. Diba ngayon, uso yung pag mag-ano kay tatag mo lang. Wala. Mano-mano yun, Sister Edith. Magsisi na kayo! Kayo mga makasalanan, pag hindi kayo nagsisi, mamamatay kayong lahat. Pero mga naglalakad sa gano'n siya ng gano'n. Para siyang nasisiraan ng bait. Para si John the Baptist, di ba? John the Baptist. Gano'n lang trabaho niya. Repent! 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 For the kingdom of God is near. Repent! Gano'n lang. Ulit-ulit lang siya. Yun lang trabaho niya. Pero kita mo, Sister Edith, yung pagsigaw na yon, nagsisi ang buong lungsod. Nagsisi ang buong lungsod. Nagsisi. Naniwala ang mga tao ng Nineveh sa Diyos. Siguro talagang grabe ang passion. Kasi minsan pag nangangaral ka ng salita ng Diyos, kailangan may passion eh. Hindi yung, kasi minsan pag may nakikita kang nagtuturo o mga nagsasalita ng Biblia, pero parang dry. When you speak God's word, speak from the heart. You know what? God loves you. Can I pray for you? Kanina, Pastor Alin, talagang kita ko sa kanya. May schizophrenic siya. Bakit ka nagkaganyan? Kasi po ganito eh. Ang dami po kasi pressure sa bansa namin. Ganun din ba? Sa Uganda, kala ko Pilipinas lang yung maraming pressure. Kasi sa Uganda, pagkarating ko sa UK, kararating nila October. Last month, 2 months ago. Sabi ko, bakit? Kasi po, yung mga kapatid ko, yung pamilya ko, nagpapabili na agad ng mga bagong telepono, cellphone. Kaya po, alam mo, nakikita ko po may mga picture ng tao para po nagsasalita sila sa akin. May sinasabi po sila sa akin na ganto-ganto. May mga iba-iba na siyang espiritu nakikita. Napakabata, matangkad, na lalaki. Like, you know what? Do you go to church? Can I pray for you? Do you believe in Jesus Christ? Kaya, di ba narinig yung prayer ko sa kanya? Pinalangin ko siya, Panginoon, pagalingin mo itong batang ito. Pakita mo sa kanya na mahal mo siya. Alam mo, umiiyak siya. Sabi niya, thank you. Don, I did not realize that today you're gonna pray for me. I thought you are a lawyer.
Yes, I am. I'm a solicitor. But I'm also here to pray for you. I want you to be well and God will use you. God, Jesus loves you, Man, you know. Don't believe on those lies. The devil is a liar. Speak with conviction. And you don't know, Sister Edith. Sa pangangaral mo, sa pagtatanim mo. Kaya yung ating Bible study kahapon sa France, kaya sabi ni Haring Solomon, cast thy bread into the 7 seas. No, make it 8. Sa pagtatanim mo, Sister Edith, sa pagtatapon mo ng mga tinapay sa tubig, yan ay paggawa ng kabutihan. Yan ay paggawa ng mga bagay na gusto mo na magaganda. Gawa ka ng gawa. Hindi mo alam sa pagtatapon mo, sa paghasik mo, sa pananalangin mo sa mga tao, hindi mo alam. Yung palang taong yun ay, alam mo, you know what? On 13th of December 2025, someone prayed for me when I was in mental hospital. And you know, that day, something has changed. I don't know. Only God does. Ganon din kayo mga kapatid. Pag nagsalita kayo, kaya maganda sabi ni Sister Ellen kanina, yung mga nasa bus, huwag kayong mahiya na mag-facilitate. Basta wag lang kayong nag-hysterical. Nasa bus 98 kayo, kayo mga makasalanan! Kayo mga walang hiya! Pupunta kayo sa impyerno! Huwag naman ganun, kapatid. Sister Eddie. Di ba? Pag nasa bus ka, maganda yung ginagawa ng Pastor Ella. Ay, nasa bus ako, pero ito ang sabi ng Panginoon. Di ba? Hindi OA. Wag OA. Kasi alam ng tao pag OA ka eh. Sumama ka sa amin, mawawala ang iyong problema. Naku, hindi. Hindi ka mawawala ng problema pag sumama ka sa amin. Hindi yan ang sabi ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, hindi ka mag-iisa. Diba, si Edith? Yes, may problema ka pa rin, pero hindi ka mag-iisa. Dalawa tayo magkakarga. At pag hindi mo na kaya, I will do it for you. Amen. Ganun ang ginawa ni Jonah eh. Nagsalita siya ng pagsisihan niyo mga kasalanan niyo, but with conviction. Naniwala ang mga tao ng Nineveh, at naniwala sila, at nagsisi sila, Sister Edith. Kaya kung hindi ka maniniwala sa salita ng Diyos, walang magbabago. Kailangan maniwala. Ang tunay na pagbabagong buhay ay nagsisimula sa pakikinig at paniniwala. Alam mo yung taong yun? Kanina Pastor Arlene, nakatingin sa akin. Kasi nga, may sira ang utak eh. Nagdala ng baril. Hinuli siya ng pulis. Diba? Kahit naman baliw ka at may dala kang baril, huliin ka eh. Yun ang trabaho kanina, criminal defense. Saan yan? Something is going to happen to you. You will be changed. You will become a blessing. Do you believe in Jesus Christ? Yes, I do. I remember I go to church. Alam mo, para siya talagang baliw talaga na, do you believe in that? Let me pray for you. Alam mo, habang pinipray ko siya, para siyang umiiyak. Kahapon din, di ba yung babae na pinagpray ko din sa court? Ang kapatid, hindi mo alam eh. May pastor. Sabi niya, attorney, nasa coffee shop kami. Yung pinunta namin ni Sister Elaine nung hearing ni Nagelo. Sabi niya, attorney, talagang ang dami po ng loko sa akin. Sabi ko, ako po mag-17 years na dito. 17 years. Marami na po. Wala pa po ako naiipon. Ngayon nagkakilala na tayo. Tutulungan kita. Magiging magkaibigan tayo. Makikita mo, ang buhay mo magbabago. Naniniwala ka ba sa Panginoong Hesus? Opo. Pwede ba kitang ipanalangin? Pinalangin. Alam mo, Pastor Arlene, siguro, nagkakape kami, walang, talagang hagulol siya ng hagulol. Kita talagang kita mo yung talagang full blast na nagtitingin na yung mga tao. Talagang ramdam ko yung paghagulol niya na talagang nakakita ako ng kaibigan, nakakita ako ng tagapagtanggol, nakakita ako ng mga taong maaasahan ko. Ganun ang hinahanap ng mundo, kapatid. The world now, Sister Edith, is hungry
for people who can be the carrier of the light. Be the salt and be the light of the world. Pag may nakakilala sa'yo, kapatid, at tinatawag ka ng Panginoon na ikaw ay maging pagpapala sa Kanya, maaaring sa panalangin. Ay, panalangin lang naman ang ginawa ko eh. Pero kita ko sa Kanya, si Pastor Allen talagang iyak. Sa 17 taon ko po, ang laki na po na nagastos ko sa mga nanloko sa akin ng mga immigration advisor, na mga nagpretend po, nagpakita, nagbalat kayo, nagpretend na sila daw po yung mga ganito ganyan. Ako no. Nakikita mo. Kaya, nagkaroon siya ng pagbabago, tinanggap niya ang Panginoon at nakinig. Nag-ayuno sila at nagsuot ng sako, tumawag ng buong lakas sa Diyos. So, hindi ito yung paghingi ng tawad na parang scripted. Kaya maganda yung panalangin, mga kapatid, na hindi scripted. Hindi yung paulit-ulit. Pag nananalangin tayo, huwag yung repetitive. Kaya kita mo, di ba? Inalis ko na yung paglinggo. Huwag na lang ipinapanalangin si pastora, si bishop. No. When you pray, pray from the conviction of your heart. Pray as if you mean it. Hindi yung repetitive. Hindi parang robotic. Parang monotonous. Pray na talagang hindi mahaba. Hindi yung parang haba. Kasi minsan pag nagpipray sa sobrang haba, ang ipapanalangin mo lang isang lechon, 30 minutes ka na nalangin, gutom na yung mga kakain, mga kapatid. Pag ang sinabi si Edith sa iyo, ipanalangin mo ang pagkain, ang ipapanalangin mo lang pagkain. Huwag mo nang ipanalangin ng Israel, huwag mo nang ipanalangin ng Italy. Panginoon, salamat po sa buhay ng mga taga-Italia. Panginoon, salamat po sa buhay ng mga taga-France. Kapatid, lechon lang ang pinagpe-pray sa iyo. Please lang, pakitapos. Nakukuha niyo, mga kapatid. Ang tagal manalangin, ang haba. Na para, di ba, nakasulat siya sa Bible, Pastor Arlene, ha? Di ba? Mismo si Jesus nagsabi noon, don't pray too long. Di ba? Nasa Bible. Nasa Bible yan, Sister Edith. Matthew 6:7. Para malaman lang nyo, ha? Si Pastor doon naman, siya naman, hindi naman sinabi ng Panginoon. Hindi. Sinabi ng Panginoon yan. Matthew 6:7, Sister Cecil. Sabi ni Jesus. Jesus mo nagsabi, sa pananalangin ninyo, ito ang sabi ng Panginoong Hesus, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Ang haba mong manalangin, kapatid. Gutom na ang mga tao. May oras ang hotel. 3 oras lang tayo. Pang per ora, 600 pounds. Kaya, kapatid. Nakukuha mo sa edit. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. And then, Jesus taught us how to pray. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang inyong kaharian, masunod nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Tinuruan tayo ng Panginoon. Kaya pag nananalangin kayo, huwag mahaba. Huwag paulit-ulit. Huwag nyo na lagi kaming ipanalangin. Nakakamisa ka, Panginoon, panalangin po si Pastor. Stop it. Nakakapanalangin din kami, kapatid. Lalo na sa mga kapatid, lalo na sa mga nagpe-pray sa opening, Sister Edith, ikaw mananalangin bukas. Ang ipapanalangin mo, kapatid, ay para sa pangkalahatan. Para sa pangkalahatan congregation. Panginoon, inaanyayahan ka po namin. Sa araw pong ito, Panginoon, ang mga kaluluwan darating. Kaya maganda yung prayer mo kanina na yung mga hindi pa nakakarating, Panginoon. Yung paratingin mo po sila.
Panginoon, alisin mo po ang mga hadlang sa kanilang pagpunta sa aming iglesia. Panginoon, punuin mo po ang mga upuan namin. Panginoon, magpadala ka ng maraming manggagawa sa iyong ubasan. Panginoon, pagpalain mo po ang aking mga kapatid, ang mga faithful tithers and givers ng church. Pagpalain mo po ang aming mga manggagawa, ang aming mga pastors, ang aming mga pastoral staff. Panginoon, gabayan mo po ang aming gawain from start to finish. Ang lahat po ito, Panginoon, ay aking isinasamo sa aking mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi monotonous, hindi pa ulit-ulit. Nakukuha niyo mga kapatid. Kasi may mga Kristiyano sobrang haba. Paulit-ulit na lang naman. Inuulit-ulit lang. Na parang sinabi na nga ni Jesus, na parang feeling nila, pakikinggan sila ng Diyos. Akala nila pakikinggan sila dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Diyos nga, naiinip na lalo na bukas, kapatid, may lechon tayo. Isang oras bago magtapos, naaamoy na ng taon lechon, ang haba mong manalangin. Pakibilisan, kapatid. Amen ba, Pastor Jay? Dumadaan lang tayo, mga kapatid. Konting oras na lang. Kasi, tumalikod sila, Sister Edith. At ang repentance, yung pagsisisi, walang kwenta kung hindi tayo tumalikod. May mga tao kasi na, Panginoon, patawarin mo ako Tapos, hindi naman tumatalikod. Pero yung mga taga-Nineveh, tumalikod sa masamang pamamaraan. Tinalikuran nila. After ng repentance, ng paghingi ng sisi, they turned. Talagang 180 degrees. Ang pagtalikod. Kapag talagang tumalikod ka sa kasalanan, lumalapit ka sa Diyos. Yun. Hindi ko talaga kayang kasi malayo ka sa Diyos Natatandaan mo yung ginawa kong example, Sister Cecil? Yung si Sister Edith at si Brother Sof. Di ba? Kapag ang mag-asawa, Sister Edith, ay malapit sa Diyos. Di ba? Triangle. Pag kayo ay malapit sa Diyos, malapit din kayo sa isa't isa. Your nearness to God, your proximity to God, confirms your proximity to one another. Subukan mo yung mag-asawa malayo sa Diyos. Malayo din yan sa isa't isa. Kasi malayo sila sa Diyos Pero kung malapit sila sa Diyos, malapit din sila sa isa't isa. It's directly proportionate. May proportionality. Ganun yan mga kapatid. So pag tumalikod tayo, pag tayo ay nagsisi, tumatalikod. Merong unti-unting pagbabago. Hindi yung hingi lang ng hingi ng kasala, hingi lang ng hingi ng sorry, pero hindi naman, walang pagsisikap na magbago. Konti. Magsikap ka rin ng pagbabago mga kapatid. Amen? At ganun din, baka sakaling magbago ang Diyos. Kahit hindi pa sila sure, kasi hindi naman porke nagsisi ang mga taga-Nineveh, guaranteed na magbabago ang isip ng Diyos Di ba? Maraming ganun. Yung sinasabi ko si Sister Cecil na, siguro last month, meron akong kliyente sa Kingston na nagnakaw ng £1.95 na beer sa co-op. Hinuli ng pulis. Ang sabi nung nagnakaw, sabi niya, wala naman ako ninakaw. Bakit? Kinuha naman ng pulis yung kinuha ko na-confiscate naman binalik naman doon sa estante hindi ko ninakaw. So wala na ako ninakaw. Sabi ng pulis, no. Hindi porket na-confiscate namin yung kinuha mo, wala ka ng kasalanan. Magnanakaw ka pa rin. Parurusahan ka pa rin. Nakukuha mo yung logic, Sister Edith? Ganon din yung nangyari sa Nineveh. Hindi porket nagsisi, Lord, sorry Lord, Panginoon, patawarin mo kami. Panginoon, nag-fasting na kami dapat patawarin mo. No, it's not guaranteed. Kaya sabi ng Bible, baka sakaling magbago ang isip ng Diyos. Nagbago nga. Di ba, Sister Cecil? Di, swerte. Happy days. Hindi guaranteed na humingi ka ng tawad, patatawarin ka.
Amen ba mga kapatid? Parang yung mag-asawa na, ay sweetheart, nag-apology na ako ha, dapat patawarin mo na ako ha. Teka muna, maghintay ka. Huwag ura-urada. Grabe ka naman eh. Di ba? Birthday ko nakalimutan mo. Tapos naghingi ka lang ng sorry. Okay na? Hindi. Maghintay ka. Gumagalang. Kasi sa pagsisisi, baka sakali. Nagbago nga ang isip ng Diyos. Di ba mga kapatid? Nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa. Hindi mo pwedeng takot, hindi mo pwedeng linlangin ang Diyos, Sister Edith. Yung kunwari, yung peking paglilingkod. Kaya kung hindi ako, Sister Lorraine, hindi ako kumakain ng mga duck sa Chinatown. Alam mo kung bakit, Pastor Arlene? Kasi nakasulat sa labas ng kanilang mga restaurant, peking duck. Diba? Sister MJ. Peking duck. Ibig sabihin, yung duck nila, peke. Nakukuha mo. Joke lang yun ha. Peking duck yun. Ganon din yan mga kapatid. Hindi mo pwedeng pikein ang Diyos. No. Hindi mo pwedeng lilangin ng Diyos. Pero sinasabi ng ating talata ngayon, nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa. Na talagang tumalikod sila sa kasamaan. Kaya nagbago ang isip ng Diyos. Alam mo lang kung sinasabi yan, Sister Eddie, sa criminal law, criminal matters. Pag ini-interview na kayo, magpakababa ka na sa police. I apologize. Huwag mo nang itanggi. Huwag mo nang... Huli ka na eh. May CCTV na eh. Lahat na ng mga forensic evidence pointing towards you na ikaw ang gumawa eh. Guilty ka. Huwag mo nang pahirapan. Sorry, apologize ako. Babayaran ko kung magkano ang nakuha ko. Meron akong naging kliyente last. Mga ano naman, Sister Pastor Arlene, nagnanakaw sa John Lewis. Pinapakita ng CCTV, talagang talamak. Notorious na swindler, notorious na talagang shoplifter. Alam mo, pagdating sa police, sabi ko, what is your position on their CCTV? Ikaw ba yun? Yes. Attorney Magsino, it's me. Pagdating ng police, the CCTV shows it's you. What are you gonna say? It's me. I apologize. I will bring it back to the John Lewis. I will write a letter. Tinulungan ko gumawa ng apology letter. Magaan ang kalooban ng lahat. Nakukuha mo. Nakita ng Diyos ang pagbabago. Ganon din tayo mga kapatid. Makita rin ng Diyos ang pagbabago. Kaya, hindi itinuloy ng Panginoon ang kapahamakan. Kasi, nasa Biblia yan Sister Christy. The wages of sin is death. The wages. Ang resulta ng kasalanan, kamatayan. Sure yan. Nasa Biblia yan. Sa Genesis pa lang, sinabi ng Panginoon kay Adan, the moment you disobey, the moment you commit sin, you shall surely die. Dati walang kamatayan eh. Dati habang buhay eh, eternal life tayo eh. But because of sin, nagkaroon ng death. Kaya Diyos mismo ang gumarantiya ng kamatayan. Hindi si Satanas. Diyos ang nagsabi. Sabi ng Panginoon, mamamatay ka sigurado. Kung hindi, ako ang papatay sa iyo. Pero anong ginawa ng Panginoon sa Edith? Nung nagkasala si Adan at si Eva, nabuhay pa si Adan ng maraming taon. Nabuhay siya ng 900 plus years. Anong ginawa ng Panginoon? Humanap ang Diyos ng papatayin. Because God said it. If God said it, that must be true. Kailangan mangyari. God found a man to die. And that is what we are celebrating now. That's why, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. The man, the divine, became human. Kailangan may patay ng Diyos. Dahil nangutang tayo sa Diyos eh.
Ang utang natin, si Edith, nung nagkasala ang tao, ang utang ng tao sa Diyos, hindi kay Satanas. Wala tayong utang kay Satanas. Ang utang ng tao sa Diyos. At sino nagbayad, si Edith? Diyos din ang nagbayad sa sarili niya. Kailangan may patayin ako. Kasi sinabi ko, papatayin ko si Adan eh. Wala akong maisip dahil mahal ko ang tao. John 3:16. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya kanyang binigay ang nag-iisang anak niya upang ang sinumang manampalataya kay Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakukuha niyo mga kapatid ang logic. Ganun mga kapatid. Kaya pag nakita ng Panginoon na nagbago tayo, yun ang dahilan eh. Kasi ang kasalanan, nagdadala ng kamatayan. Nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa. At iginalang ng Diyos ang tunay na pagsisisi. Di ba? Sister Cecil, natatanda mo yung lalaki, dalawang lalaki. Sabi ng isang pariseo, Panginoon, nasa altar siya. Buti na lang. Hindi ako gaya ng ibang tao dyan. Ng mga makasalanan, mga maniningil ng buwis, masasamang tao. Panginoon, pero ako, araw-araw, nasa simbahan ako, nagtatights ako. Panginoon, napakabuti kong tao. Panginoon, buti na lang. Sabi pa ni Jesus, at may isang lalaki, doon sa kabila, dinadagukan niya ang kanyang dibdib. Panginoon, patawarin mo po ako. Ako po isang masama. Ako po isang masamang tao, makasalanan. Marami akong pagsuway at pagsalansang. Panginoon, kailangan ko po ng iyong awa at pagpapatawad. Sabi ni Jesus, sino sa palagay ninyo ang totoong pinatawad ng Diyos? Yung isang nagmamalaki o isang tumatanggap ng pagkakamali at talagang genuine, totoong nagsisisi? Totoong nagsisisi. Alam ng Panginoon. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag nananalangin kayo, wag robotic. Talagang from the bottom of the heart. Hindi kailangang may structure. Pagkamat maganda yung salutation, Panginoon, salamat po. Maganda yung ganon. Pero pag nasa gitna ka na, nasa body ka na, yung nasa kalooban mo, ang sabihin mo, Panginoon, hindi po ako marunong. Panginoon, wala po akong alam. Panginoon, turuan mo po ako. At iginalang ng Panginoon, Sister Edith, ang kanilang pagsisisi. Iginalang ng Diyos. Dahil Diyos ang tanging may kakayahang magpatawad ng kasalanan. Alam ko lampas na tayo, Sister Edith. Pastor Jay, lampas na ako ng few minutes, but I will just finish this. Ito ang sinasabi ko, Sister Cynthia. Kahit kaunti lang siya, pero minsan ang dami natin pwedeng pag-aralan. Di ba? Kaya wag mong titingnan yung haba ng chapter or liikli. Kaya kahit sa Italy, sinasabi ko yan eh. Ang haba, minsan ang isang chapter, ang haba. Pag binasa mo yung isang book sa John, Jesus wept. The shortest Bible verse in the entire Bible. Jesus wept, period. Aba, marami ka nang pwede pag-usapan doon sa Jesus wept. Umiyak si Jesus. Bakit? Ang dahilan. Kailan? Sino ang naging dahilan ng pag-iyak ni Jesus? At bakit? Bakit si Jesus umiyak? Isang Diyos umiiyak. Bakit? Marami kang pwedeng pag-aralan. Kaya, natututo tayo mga kapatid. Hindi natin napipilit ang Diyos. Pero, inaabot niya tayo kapag may tunay na pagsisisi. Kita ng Panginoon. Diba? Kahit yung mga anak natin, diba? Minsan matatapang, suplado, pilyo. Pero pag ang anak natin lumapit na sa atin, Mami, sorry kasi na-frustrate ako, napagsalita ako ng lampas. Di ba minsan, na-appreciate natin yung ganon? Nakukuha niyo mga kapatid. Minsan may mga anak kayong ganyan na humihingi ng tawa, nagsosorry, nag-apologize. Na alam mo talagang totoo. Hindi yung pabalat bunga lang. Amen mga kapatid? So, ganon din ang naging sinabi ng Panginoon sa Jeremiah 18 verse 7 to 8. Kapag ang isang bansa ay nagbalik loob, binabawi ng Diyos ang kaparusahan. Diba? If my people will humble themselves and pray, if they, ano sunod doon? Steady?
If my people will humble themselves and pray. Diba? Yan. Which are called by me, shall humble themselves and pray and seek my face. Thank you, kapatid. And turn from their wicked ways. Hindi sapat na mag-pray, hindi sapat na magpakababa, hindi sapat na hanapin ang mukha ng Diyos, but God expect to turn. Magbago. Babago talaga ako. Dati, malakas akong kumain. Dati, bunto ng kanin ko. Babaguhin ko. Dati, isang balawbaw ang kanin ko. Dati, ang dami kong dalang lechon. Hindi na nakakakuha ang iba. Sister Cecil, ngayon babaguhin ko. Dati, 2 pinggan na nakakain kong ulam. Ngayon, 1 na lang. Magbabago ka. Babawasan mo. Kaya sabi ng Panginoon, turn from their wicked ways. Then, after turning from the wicked ways, nandun yung therefore, nandun yung then. Pag nagbago ka na, saka ko pakikinggan ang iyong mga panalangin sa langit. Then I will hear from heaven and will forgive their sin and I will heal their land. Napakaganda ng ating topic, mga kapatid. Kung tayo nasa church, siguro abutin pa tayo ng 1 oras dyan. Pero mga kapatid, nakuha nyo ang ating topic. Na kung kayo magpapakababa, magbabago tayo. Ngayon, bagong taon na. Kung dati kang suplada, dati kang masamang ugali, magbago tayo. Kasi hindi mo alam, yung palang isang ugali mo na yan na nagiging kahadlangan, bakit hindi ka pa full blast ang pagpapala ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid, and God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. Back to you, Sister Cynthia. Amen. Maraming salamat sa Panginoon at kapahayagan ngayong gabi sa the book of Jonah chapter 3. Tunay nga, mga kapatid, that we will go back. Diba? Bumalik tayo sa ating Panginoon dahil mas nakakahigit ang kanyang plano para sa atin, mga kapatid. At diba, pagka tayo